testimony. No? At nagagamit ng Lord para ma-encourage po tayo. At higit sa lahat ay magkaroon tayo ng pagmamalasakitahan at pagdadalaginan sa isa't isa. Amen? Alright, kailangan kita, kailangan po ito. Kailangan natin ang bawat isa. Now, you know, sa book of 1 Thessalonians chapter 3, 1 Thessalonians chapter 3. Unang Thessalonica, chapter 3. At mga natin po ay aking ibusahin ang talata 12. 1 Thessalonians chapter 3 and number 12. Alright, nakatala po ninyo? Sabay-sabay tayo. Alam mo, at para si Mother Christine na pag-ako ng magkalang-talang at Christine lang, gusto ko ba pakita mo sa next tagal? Alright, ready na po? Tayo na. And the Lord make you to increase and abound in love one toward another and toward all men, even as we do toward you. Now, maliwanag na hindi nakapakita ng hangarin ni Pablo na sila po'y palaguin ng Panginoon. At ang paglago ay nasa Diyos. Amen? And the Lord make you what? To increase and abound in love and one toward another. Also in 1 Corinthians chapter 3, pabalik na rito and verse number 7, the Bible, sabi ni Pablo, si Apollos ako ang nagtanim, si Apollos ang siyang nagdilig, but God that giveth what? The increase. The increase, ang paglago ay nasa Diyos. Yes, God is the God of increase. Tama? Tama? Okay. Nasa atin ang prayer, nasa atin ang pagtuturo, nasa atin ang pagpapalawa, but at the end of the day, in the Christian life, God is the only one na siya nagbibigay ng paglago. Amen? Nasa Kanya ang paglago. Alright, so maliwanag, growth in church attendance is because of God. Lumalag ang attendance because of what? Because of God. No? Alright, lumalago ang ministry because of God. Lumalago ang giving because of God. Are you listening? We must never forget that all increase, growth in the Christian life is because of God. Na siya nagbibigay ng paglago. Alright? Now, ganun pa man, there is danger once growth comes. Alright? There is danger when growth comes. Dumadami ang tao, dumadami ang ministry, okay, meron pa rin danger. Now, anong sabi ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 3 verse number 12? Anong sabi niyo ulit? And the Lord make you to increase and abound in love one toward another. No, bakit niya kailangan sabihin yun? Bakit niya kailangan sabihin yun? Again, Christian, because as you increase, habang nag-i-increase, habang lumalago, habang nagkakaroon ng mga tao, you will also see more personality conflict. Gusto niya ako?
iba-ibang pamilya. Amen? Amen? Iba-iba ng background. Iba-iba ng pananaw, pamamaraan, iba-iba ng values. Alright? You see, kaya nga, sabi ko na, no? Okay, ganun naman, no, there is danger once growth comes. Now, yes, personality conflict. Because of what? Growth. Now, in 1 Thessalonians chapter 5, no, tingnan niyo po, verse 14 hanggang 15. 14 hanggang 15. Alright, now, we exhort you, brethren, warn them. Sino yung mawarningan? Yung kamember nila. Nakikinig kayo? Yung kamember nila. Okay, warn them that are what? Kita mo? Christian pero ano siya? Christian siya pero ano siya? Unruly. Okay, and then forward what? Meron silang member na unruly. Meron silang member na people-minded. Alright? Ano pa sila? Support what? Meron silang member na mahina pa rin. At sabi ni Pablo, be patient toward all men. Okay? Verse 15, and I see that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which what? Good. What? Among yourself and to all men. You see? Bakit may conflict? May pagsasalumatan dahil hindi pagkakasundo. Anong dahil? Personality. Ang tawag na, okay, hapon na pala ko. Okay, you see, you will also see personality conflict. Okay? Because of what? Because of growth. Pero hindi naman ibig sabihin na ibig na tayo ng loob. No. Alright. Now, tinignan ko, no, naghanap ko ng simpleng definition ng personality conflict. Ito nakita ko, no? Personality conflict is a fundamental incompatibility between individuals' personalities. And personality conflict is a fundamental what? Incompatibility. Hindi pagkakasundo between individuals. No? Alright. Between individuals, personality, communication style, values, or behavior. At naghahalik ito sa pagkakaroon ng what? Hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakasundo. That could be a specific issue or incident. Magkakaiba. Pare sa'yo, mahalaga ito, sa kanya hindi mahalaga. Diba? Ito isa, nahiyain, ito isa, walang hiya. Magkaiba. Ito isa, pulidong magtrabaho, yung isa, magaspan. Ito isa, masyadong prangka. Ito isa naman ay what? Masyadong inconsiderate. Hayaan mo na. Nakikinig ka sa akin? Ito isa, madaldal. Yung isa, tahimik. Yung isa, gusto niya habang ka trabaho, tahimik siya. Isa naman, habang ka trabaho, kwento ng kwento. Kasi, nakikinig ka sa akin? Magkakaiba ng personalidad. At dahil dito, talagang hindi naiwasan yung what? Conflict. Pagsasalungatan. Alright? Bagamat sila ay magkakapatid sa Panginoon. Ano yung sinabi ba? Now, Galatians chapter 2. So, dito ako, Galatians chapter 2. 11 to 14. Galatians chapter 2. 11 to 14. Alright. Nandiyan kayo? Now, verse 11. But when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face. Ano nakatili po? Si Pablo, kinumpronta niya itong si Peter. Nakatili niyo? Amen? Nakatili? Kasi sa bagamat manang ng palataya, bagamat apostol ng Panginoon, meron din conflict. Okay? Sabi ni Pablo, I withstood him to
was to be betrayed. Ngunit nang dumating si Cephas, si Pedro, Apostle Peter, sa Antioch ay sumalansang ako sa kanya ng mukha. Kinuprong kanya. Sapagkat siya'y nararapat hatulan. Oh, well, okay. Good. Okay. For before that certain came from James, he did eat with the agenda. Kasi nung wala pa yung mga kapatid na nanggagaling ng Jerusalem, siya'y kumakain kasalo ng mga Gentiles. Oh, pero nung dumating yung mga kapatid galing ng Jerusalem, at tumayo siya at lumayo, umiwalay siya sa mga Gentiles. Alright? Sabi ni Pablo, pamali itong inaasal mo ito. Kanina nakikisama ka sa mga Hentil. Ngayon, dapat nandiyan na yung mga member na galing sa Jerusalem, lumayo ka sa mga Hentil. Bakit? Ayaw mo makulaan ka, ayaw mo masabihan ka, bagamat hudyo ka, nakikisama ka sa mga Hentil. Yan ang ibig sabihin ni Pablo. Nakatayo? Amen? May conflict. Nagkaroon ng conflict. Alright? Yes, kasi God gives the increase. Okay? At ito po'y ginagawa niya sapagkat may ginagawa tayo sa Kanya. Nagtatrabaho tayo. But don't forget, as you work together, habang tayo makakasamang tumatrabaho, naglilingkod sa Panginoon, nag-aakay ng kaluluwa, nagtuturo ng Bible study, nag-visitation, okay, makakatagpo talaga tayo, gusto tayo ng friction, salungatan, argumento between good people sa ministry. Talagang nagaganap yan. Liwanag ba sa atin? Amen? Naganap kay Pablo at kay Pedro. No, saan pa? Remember si Paul and Barnabas? Naalala niya si Pablo at si Barnabas din? Amen? Okay, nagsimula sila mag-mission. At kasama ni Pablo at ni Barnabas, si John Mark. Sino si John Mark? Si John Mark ay pamangkin ni Barnabas. You see? Nung si John Mark ay nahihirapan, nag-quit, umatras siya, umuwi na siya. Alright? Dumating yung time, pagkalipas ng ilang panahon, pero silang mission pang pupuntahan, itong si Barnabas, nagbalak siyang isamang muli si John Mark. No, okay. Diba, itong si Barnabas ay tinawag ng man of consolation. Alam mo na? Ano siya ng man of consolation? Very considerate. Nakikinig kayo? Masyadong mahinahong tao si Barnabas. Si Pablo, alagay niyo. Anong klaseng personal level si Pablo? Choleric, strong. Okay? Sabi Pablo, hindi siya pwede kasama. Nag-quit yan. Hindi pwede kasama. Si Barnabas, bigyan natin ng pagkakataon. Iba lang yung isa? Iba lang eh? Ano sabi ko kanya? Anong klaseng personality meron si Barnabas? Very considerate, nahinaang tao. Si Pablo strong, magkaiba sila. Alright, ano nangyari sa kanila? Acts 15, verse 36 to 41. Acts 15, 36 to 41. Okay, 16 to 31. 36. Alright, ready na kayo? Ready? Okay. And some days after Paul said unto Barnabas, let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord and see how they do. And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark. But Paul thought not good. Ano sabi ni Pablo? Okay, hindi tama to take him with them, who departed from them from Pamphylia and went not with them to the world. 39, pakalakas. And the contention was what? So sharp. Ano sabihin ng contention? Argument. Ano sabihin ng so sharp? Matalas. Diba? At
nagkaroon ng pagtatalo. Ano ba sila'y naghiwalay? Kita niyo? Oh, okay, and the contention was so sharp between them that they departed asunder one from the other. And so Barnabas took Mark and sailed unto Cyprus. And Paul chose Silas and departed, being recommended by the brethren unto the grace of God. Nakita niyo po, bagamat mga mananampalataya, mga taong lingkod ng Lord, great men of God, meron din talaga conflict na nangyari sa kanila. Ipalagay niyo sir, na nagbunga pa ng what? Separation. Amen? Division. You see? Yes, kasi conflict arise when both of them think their way is right. Nagaganap talaga yung conflict. Kapag yung dalawa ay parehong meron gustong mangyari at ayaw magbigayan. Okay? Yes, kasi again, the danger of group is that the Christian divides good people. Huwag lang mangyari ay yung pagkakaroon ng kampi-kampihan at simpatiya. Amen, Christian? Amen? Na maging dahilan pa talaga ng talagang pagka-grupo-grupo na hanggang masira ang gawain ng Panginoon. Okay? Now, hindi ko ibig sabihin na may division sa church. Hindi ko ibig sabihin. Alright? Yes, but I'm saying that there are simply conflict, magkasalungat na pananaw, magkasalungat na pamamaraan, magkasalungat na estilo. At lahat, because of what responsibility na meron tayo. Alright? At hindi ko rin ibig sabihin na makasalanan sila. Hindi ko ibig sabihin, no? Hindi ko ibig sabihin na masama ito, masama ito. Okay? But I'm saying about incompatible personality. Magkaiba ng personalidad, magkaiba ng pamamaraan. At dahil ito, nagkakreate ito ng what? Conflict, argumento, pagsasalamatan. Okay? Kaya isa sa trabaho ng pastor is what? To keep the members in their own area. May kanya-kanya tayo ministeryo. Na madalas is what? Dapat huwag mong pakialaman yung hindi mo trabaho. Amen? Okay? And then, sabi ng isang membro, minsan, kung gaano maaaring maganda yung katwiran, pero hindi yan ang napagkaisahan, magbibigay ka. Amen? Ang mahalaga, ano ang napagkasunduan, hindi kung ano ang gusto mong mangyari. Alright? You see? At higit sa lahat, ang turo sa atin, Ephesians 5:25, neither give place to the devil. Huwag niyong bigyang uwan ang diablo. Alright? Now, bawat isa sa atin ay nilahangad ng increase, paglago. Pero huwag natin kalimutan, with the increase, we must also beware of what? Personality conflict. Alright? Yes, lumalago, pero maging naingat din tayo at maging mapagbantay tayo na huwag magkaroon ng conflict. Okay? Or paglala ng salungat. Now, paano natin ito maiwasan? Alright? Itong danger of group. Inakin tayo. Okay, the danger of group. Now, how to avoid this danger of group? First, Thessalonians 3 and number 12. Okay, how to avoid? Paano ito may iwasan? Okay, First Thessalonians chapter 3 and verse number 12. Alright, nasa ng Bible? And the Lord make you to increase and what? Abound in love one towards another. So number one, how to avoid? Abound in love. Okay?
ating palaguin at pasaganain ang pag-ibig sa isa't isa. Dapat nyo? Ano na? Kaya number one, we must abound in what? In love towards another. Because love gives and does not expect anything. Hindi ba yung pag-ibig ay what? Nagbibigay, hindi naghahanap ng kapalit. Amen? Iniibig tayo ng Diyos, bagamat hindi tayo kaibig-ibig, hindi ba? Walang maganda sa atin. Walang mabango sa atin. Sa kabila na lahat, iniibig tayo ng walang hanggan ng ating Panginoon. Unconditional love ang natamang sa natin. Kasi, ganyan din ang ibig ng Diyos na atin sa atin. Ano din ang kasi ng pag-ibig na iibig sa ating kapalit sa Panginoon. Okay? Abound in love toward another. Alright? Kaya the best way to keep from having conflict sa ating kapatid sa Lord is what? We must abound in love. Ano sabi ko? Abound in love. Alright? In 1 Peter 4, 8-9, nakita nyo, yung attitude na dapat meron tayo towards the brethren. Alright? Anong kasing attitude meron tayo para sa ating kapatiran? 1 Peter 4:8. Okay, kasi lumalago ang ating gawain sa Lumban. Lumalago ang ating gawain dito sa Santa Cruz. Okay, yes, meron conflict, dahil lumalago, pero kapag hindi natin makakapag yung conflict, titigil yung ating paglago. Alright? Nakiisip. Lumalago yung ating gawain sa Angeles. Okay, kaya nga bantayin natin, at paano natin haharapin kapag nagkakaroon na ng ganitong conflict. Okay? Alright. Ano sabi ng verse number 8? Okay, 1 Peter 4:8. Basahin nyo lang dito sa Bible, 1 Peter 4:8. And above all things, fervent charity among yourselves. Bakit? For charity shall cover the multitude of sin. Titingin po? Okay, fervent. Okay, maningas. Okay, maningas na pag-ibig. Ito nyo? Okay, nag-a-abound sa pag-ibig. Anong kasing pag-ibig? Fervent na pag-ibig. Kami nung aking nabasa kaya, kami nung gano'n, tama siya. Okay. Mayroong mga Kristiyano, maraming Christian, wala silang problema with their attitude toward the unbeliever. Alright? Kaya sabi, maraming Kristiyano, wala silang problem with their attitude toward the unsaved. Their problem is with their attitude toward the brethren. Now, itong ating trata ay nagpapakita what our attitude should be toward the people. Anong attitude? Okay, mahalagang fervent charity or what? Warm love. Okay, nag-a-abound sa pag-ibig. Ano kasi pag-ibig? Warm love, mainit, maningas na pag-ibig. Sapagat ang maningas na pag-ibig ay what? Nagtatakip ng maraming kasalanan. Liwanag ba? Amen, Christian? Amen? Kapag meron tayong warm love, okay? Within us for God's people, okay? It reveals itself. Sa anong paraan? Okay? For charity shall cover what again? The multitude of sin. Liwanag ba? Ano yung multitude of sin? Ano yung sabihin ng, okay, yung mainit na pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Ano yung sabihin nun? Sige nga. Ano yung sabihin nun? Na una sa lahat, ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Sapagat ang pag-ibig ay nagtatakip
ng karamihang kasalanan. Ano sabihin mo? Halimbawa, bigyan mo ng halimbawa. Or charity shall cover the multitude of sins. Ano halimbawa doon? Ano halimbawa? Sige nga. Pwede ba yung nagpapasensya ka na rin? Pagpasensya mo na lang. Amen? Sige, ganyan na lang lahat. Sa'yo na lahat yung sa'yo na lahat yung lechon. Yung bato, sa'yo na lahat yan. Kaya yung balat ng manok. Sa'yo na lahat yan. Amen, sa'yo? Sabi din mga kayo nabasa ka nito. Sabi rin niya, some people never say anything but about the dead. Ito totoo naman dito. Kapag patay na, kahit pa sa mga mabuting tao yan. Tama ba? Patay, mabuting tao yan. Matulungin yan. Mawain yan. Okay? Some people never say anything but about the dead. But to the living, many. Especially, yung buhay na kapatid sa Panginoon. Right? Now, nung sinabi ni Peter, the charity shall cover the multitude of sin, no? Okay? It means what? Burning love, warm love. At pag meron ka manigas na pag-ibig, okay? Hindi mo para magkalat ka ng masamang pangalita laban sa iyong iniibig na kapatid. Siyempre, pag mahal mo yun sa tao, hindi mo siya pupulaan. At hindi mo siya gustong pag-usapan ng masama ng sino man. Kasi mahal mo yun eh. Pero dahil pag meron kang maningin sa pag-ibig sa iyong kapatid, hindi ka magsasalita ng ikasisira niya. Fervent charity or warm love. It covers the multitude of sin. Amen siya? Amen? Kaya how to avoid conflict? Ano number one? We must abound with what? Love toward another. Anong kasi yung love? Fervent, warm, burning. Amen? Amen siya? And then, ito yung isang bagay na iwasan natin, no? Tayong mga naglilingkod sa Panginoon. Ito yung iwasan natin. Don't be the kind of person who is always looking for something na ikagagalit niya. Nakalimutan mo doon? Okay, iwasan mo na, okay, don't be the kind of person who is always looking for something na ikagagalit niya. Pero salita na mapaggawa ng ikagagalit. Diba? Iiwasan natin yun. Alright? Be pleasant. In Romans chapter 12 and verse 21, Romans 12:21, be pleasant. Maging kagiliw-giliw ka. Alright? Okay. Romans 12:21. Nandiyan po kayo? Romans 12:21. Alright, ready? Basa, be not overcome of evil, but overcome. Huwag kayong padaig sa masama, kundi bagkus, what? Daigin mo ng mabuti ang masama. Be pleasant. Okay? Okay. Wala tayong control kung paanong ugali ang ipapakita kung paano tayo kung anong klaseng ugali, no, ang ating makikita sa kapwa natin o kung paano tayo ay kanyang papakitunguhan,
Okay, we have no control over how you are treated by others. Natin control to. Okay? But you have absolute control how you respond to them. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Hindi ko alam kung bukas yung taong aming kakaharap ay may mabuti ay friendly. Hindi ko alam kung yung aking mga tao na kakaharap, kahit ay Christian ay mabuting kausap, mabait, magalang, hindi ko alam. Amen? Wala akong kontrol doon. Ang tanging kong kontrol is what yung sarili ko. Paano ako magre-respond sa kanya? Ano yung ibig ko rin? Kaya nga, warm love. Pangalawa, with hospitality and courtesy. Okay? Abounding love. Saan parang? Warm love. Pangalawa, with hospitality. In verse number 9, use hospitality one to another without grudging. And you said, hospitality. No? Hospitality is what? Okay, mapagtanggap. Okay, ano pa? Polite, courteous. Maging magalang tayo sa isa't isa. Amen? Huwag magaspan, huwag bastos. Kaya how to avoid this danger of growth? Number one is what? Abound in what? Abound in love. Okay, abound in love. Under that, pray for them. Pray for them. Okay? Ito yung isang paraan upang mag-abound yung ating pag-ibig at maging malingas at maging magalang tayo sa isa't isa. Paano yan? Mag-abound? Pakalabas? Pray for them. Ipag-pray mo sila, yung mga nakakasama mo. Okay? Naniniwala ba kayo kapag yung tao lagi mong ipinag-pray, hindi kayo para magkaroon ng pagkakagaling? Naniniwala ba kayo? Oh, do it. Do it. Okay? Walang gaanong conflict sa taong lagi mong laman ng panalangin. Amen? Ising ka bilis. Ising ka. Badarani, mag-ilang taon na tayo? 31 na, hindi ba? Okay, si Ali nakasama ko ang panahon pa lang ako. Si Alfred, Padela to, hindi ko kaya. Ate Branyo. Isang blessing. I'm very thankful sa loob. Sa loob ng 31 years, wala akong miyembro na kasagutan ko. Nagka-argumento kami. 31 years. Kahit pasabihin nung may nangyari ko noon, pero hindi ako. Wala pa. Yung talagang sigaw ko. Na bakit? Because I pray for them. Pinag-pray ko ang bawat miyembro ko. Okay, pangalawa, natutuhan ko na maging considerate. Okay, maunawain. Inuunawa ko kahit nahirap unawain. Pangatlong bagay, ayaw ko ng argumento. Ayaw. Ano na nangyayari? Kahit alam kong tama ko, mag-argumento lang kami, tatahimik ka namin. Alright? At pangapat, natutuhan ko na kahit tama ko, ako'y makipag-usap at sumagot ng mahinahong. A soft answer, turn it away, run. Pray for them. Don't argue. Be considerate. Alright? And a soft answer again, turn it away, run. In 2 Timothy 2:24, and the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, up to teach patience. Yes, ang lingkod ng Panginoon ay hindi narapat na makipagtalo. Pray for them. And secondly, know them. Pray
And pangalawa, kilalanin mo sila. Kilalanin mo kapatiran mo. Kilalanin mo mabuti yung mga nakakasama mo sa ministry, sa mga Bible studies. So, kilalanin mo sila. Know them. Know them. Alright? Okay. You see? At of course, isang paraan, to know them is what? To pray for them. Ano yun din? To pray for them. Magdalangin na. Inalangin mo siya. Okay? At most of time, okay? Kapag talagang kinikilala mo siya, natutuhan mo na madalas kung bakit pala siya ganun, isa pa ganun siyang problema sa kanyang kalusugan. Pwede may problema sa kalusugan. Pwede may problema sa pamilya. Nakikinig ka sa akin? Amen? So dahil ito, nagiging considerate ka, inuunawa mo siya. Amen? Yan doon lumalago yung pag-ibig sa iyo. And then, we must have a together mentality. Pray, no, pangatlo, together, we must have a together mentality. Alright? Okay, 1 Corinthians 3 and number 9. Okay, 1 Corinthians 3 and number 9. For we are laborers together. Tayong lahat ay kasamang manggagawa ng Diyos. Yes, we are brethren. We are God's people. We are family. Hindi tayo parang pamilya, ulit tayo ay pamilya. Okay? Ang kasiraan niya, kasiraan ko. Amen? Ang tagumpay niya, ang ay tagumpay ko. Can you say that? We are brethren, we are God's people. Alright? Kaya nga in Colossians 3 and verse number 13, pinagbiligan tayo ng Panginoon. Sabagat talagang nagkaroon ng conflict kahit kapatiran, pero sa gabi kaya dahil ito, nagbili ng Diyos. In Colossians 3 and verse number 13, kung maganap man ito, ano ang nagarapat? Colossians 3 and number 13. Now, remember, ayaw ni Pablo makasama si John Mark, pero in 2 Timothy chapter 3, remember that? Nung si Pablo nakakulong na, ano ang sabi niya kay Lucas, si John Mark isama mo, kailangan ko siya dito. Aribig, sa bandungan naman magkasundo din si Barnabas at si John Mark ay kanya pang pinatawag upang dalawin siya sa kulungan. Ibang bilisan. Like sabihin, walang unforgiving spirit kay Pablo at maging kay Barnabas at kay John Mark. In Colossians chapter 3 and verse number 13. In Colossians 3 and number 13. Alright, tayo po lahat. Ready? Forbearing one another and what? Forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. And above all these things, put on what? Charity with the bond of perfectness. Tignan mo? Amen? Forgiving and forbearing one another. Magdalahan, magpatawalan sa isa't isa. Amen ka siya? Amen? Kasi, kaya nga, sa loob ng mga taon, kahit kung hindi ko sinasabing, ito'y gawain ko ito. Gawain natin ito. Amen? Maging kagin sa lumang, gawain natin ang lumang. Hindi ko inaakin lahat yung akin nyo. Gawain natin nyo. Yung manilas. Ano na yung anong laging ginagay mo? Gawain natin. Anak natin. You see? Tayo
Ang paglago noon, kagalakan natin lahat. Amen? Ang tagumpay ng lumban, kapag naitayo yung gusay, kagalakan, tagumpay natin na sa mga atin yun. Kaya anong conflict, anong argument, anong kailangan? Forgiving and forbearing one another. Amen? Huwag tayong magtatanim ng galit-kalinuman sa ating kapatid. Huwag tayong magpapakalat ng anumang masamang salita. Hindi kasisiran ng sino man sa atin. Huwag naman. And lastly, to avoid conflict, we must have God as the focus and the propagation of the gospel. Right? Ito ang focus natin pare-pareho. Ang Diyos at ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ito ang maging focus natin. Ito naman talaga gawain natin. Amen? Amen? Ang naging problema ng marami si Manaswat, ang naging focus yung away-away nila. Nakalimutan ng Diyos at napabayaan yung pagpapalaganap ng gospel ng Panginoon Kristo. Okay. Kaya nga, listen, don't forget, any church that will be a power for the Lord must keep God as its focus and the propagation of the gospel of the Lord Jesus Christ. Okay, yung contention or pagkakagalit-galit na nagiging kahintang-sali ng division at away-away, yes, it will destroy their focus and vision. Kaya hindi dapat maghari ang galit-galit, tampo sa sisira ito ng ating focus. Alright? At maglalayo ito sa ating talagang pinakang mission. Amen? Kaya anong huli? Ano yung panghuli? Para maiwasan ng argumento, ano yung panghuli? Anong dapat maging focus natin? Sino dapat natin maging focus? The Lord and the propagation of the gospel of Christ. Amen? Pag mawala doon. Okay? Yung ating mga member ng choir, okay? Gusto kong kasama kayong lahat. Pasuruin yung evangelism. Lahat na mga teachers natin, gusto ko nakakasama rin kayo. Sabi so many evangelism. Sapagkat pag nawala kayo doon, ang mangyayari, mapapupunta ang focus mo sa kasisiran ng kapwa mo mananampalataya. Di ba naman kasi? Amen, yung energy mo, yung mo nilalagay. Okay? Samantalang ang dahilan kung bakit tayo dapat pupuspos ng Holy Spirit is what? To win the lost at any cost. Yun ang ating pinakang dapat focus. Amen, guys? Amen? Natutulungan ko. Pag ako'y nagbumuni-muni. Ang pinagbumuni-muni. Meditation ba yun? Yung mga nagbumuni, yung ating mga project, tapos yung i-preach ko next Sunday, yung pangalawa, yung mga gusto ko magpunta ng prospect, papalo up, gusto winning, yun eh. Totoo ko yun. Inutuhok ko eh. Kung bakit sinasabi ko ito sa inyo, nakinig ka sa akin? Kung bakit ito sinasabi ko sa totoo ko eh. Kasi pag ikaw yung klase ng tao na mapagtalim ka ng galit, pag nagbumuni-muni ka, ang iyong bumuni-munihin. Ang iyong bumuni-munihin, yung kagalit mo. Tama ba ako? Yun eh. Okay? You see? Alright. Pero anong dapat i-focus natin ang ating isipan, ang ating energy sa ating Diyos at sa pagpapalaganap ng Kanyang Ebanghelyo. And yes, merong danger sa paglaro, pero may iwasan.
Liwanag ba? May iwasan at hindi kailangan na mapigil ang paglago dahil lamang sa konflikt. Hindi dapat. Amen? Bagkus, harapin natin ito ng tama at mapagtagumpayan natin pare-pareho. Sa ganun paraan, yung paglago ng kawan sa Santa Cruz, Lumban, Angeles, ay magpatuloy hanggang sa dumating ng ating Panginoon. Amen? And in number 1, abound in love. Ano kasing love? Fervent. Fervent. Ano po yung pangalawa na kailangan? Ano yung pangalawa na kailangan? Ha? Ano yung pangalawa? Una, abound in love. Pangalawa is what? Abound. Okay, pangalawa, we must have a together mentality. Amen? Magkakasama tayo, magkakabait tayo. Lahat ito'y gawain natin lahat. Okay? Ano yung pangatlo? We must have what? The right focus. Ano yung right focus natin? Ang Diyos. At ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoong Kristo Kristo. Tumayo po tayo lahat. Dakilang Diyos,